Good morning po sa bawat isa. Batiin niyo po yung katabi niyo ng Happy Lord's Day. Ayan po, sige po. Sige po, batiin niyo po. Kamustahin niyo po yung nasa kanan, nasa kaliwa, at nasa likuran niyo po. Sige po, kamustahin niyo po. Bigyan niyo po yan ng ngiti dahil nakakahawa po ang ngiti. Ayan. Sabi ko, ang daming camera. Hindi ko po alam kung saan ako titingin eh. May camera doon, may camera dito, meron pa po dito. Baka kitang-kita po ako ha. Baka kailangan kong ano ng konti. Umatras ng konti. Praise God po, praise God. At pwede po ba natin palakpakan po muna ang Panginoon? Sige po. We are victorious dahil nakasama po natin ang bawat isa ngayong umaga sa pananambahan po natin sa Panginoon. And I hope and I pray na ready po yung mga notes nyo, ready po yung mga Bible nyo sa ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Ang topic po natin pag-uusapan ay the waiting room. Ayan, the waiting room. Sino po ba dito may mga hinihintay? Marami po ba may hinihintay po dito? Baka hinihintay nyo po yung padala sa Gcash po. Tama po, di ba? Marami po tayong hinihintay at sa serye po natin, may kita po natin, last week, sinabi po natin that meron pong 4 silang ginawa. Sino pong nakakatanda? Prepare, trust, depend, and go. Ayun, praise God. Prepare, trust, depend, go. Ayun po yung formula sa ating pong paglakad sa Panginoon. We need to prepare, but we need to also trust the Lord because sabi nga po, preparation is genius. Pero sabi rin ng Bible, tayo po ay nagpaplano, pero ang Diyos pa rin po nagpapatupad ng kanyang kalooban. But we need also to depend at saka pa lamang po tayo gagalaw or hahayo, mag-go. Hindi po go muna bago mag-prepare. Tama po ba? So, dapat ganun po yung formula. Prepare, trust, depend, and go. Ngayon naman po, we are in the waiting room. Imagine niyo po yung sarili niyo na nasa isang waiting room. At kayo na yung next na kakain sa buffet. Talagang hindi ka na lalo ka nagugutom kapag ano di ba? Pag naghihintay ka But sa mundo po natin ngayon, marami po, mabilis na lang instant message. Makakapag-chat ka na mula dito sa ibang bansa or kahit saan pa man. Minsan nga, meron din po ngayon yung mga same-day delivery sa mga mahilig pong mag-Shopee po dito. Wala pong mahilig mag-Shopee, parang ayaw tumaas ang kamay. Sa mga mahilig pong magpa-order. Siguro marami po sa atin yung matatamaan na mahilig pong magpa-order kasi may delivery. Minsan, di ba, may mga times sa matagal po. But now, meron po mga same-day delivery na lang Tama po ba? Minsan naman po, gusto po natin na mabilisang pag-ayos. Quick fixes. Pero tandaan po natin mga kapatid, God is not in a hurry. Hindi po nagmamadali ang ating Panginoon. Hindi rin po siya nauuna. Hindi rin po siya nauuli. Lagi po siyang on time. Sabihin niyo po sa katabi niyo, on time. On time God's timing mga kapatid. Waiting. Sige po, next slide. Waiting is one of the hardest disciplines of faith. Sabi po nila, ang pinakamahirap daw pag dumaan ka ng trials. Mga kapatid, hindi. Ang pinakamahirap sa isang pagsubok ng Kristiyano yung maghintay. Why? Pag naghihintay ka, marami kang iniisip. Tama po? Tama? Maraming tumatakbo po sa isip natin. Mga what ifs. What if hindi matuloy? What if hindi mangyari? What if ganito? What if ganyan? Kaya po delikado ang paghihintay. It is one of the hardest discipline of faith. Madali po sa ating maniwala. Tama po ba? It is easy for us to believe. At it is also easy for us to serve or maglingkod sa Panginoon. But waiting, yung paghihintay, it tests our trust to the Lord. Sinusubok niya yung ating katapatan at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ko nga po, unang bungad ko po, marami po sa atin dito may hinihintay. May hinihintay na magkatrabaho, may hinihintay na may magandang bagong bukas or buhay, may hinihintay na exam, may hinihintay na kung ano po sa pamilya. Marami po tayong hinihintay.
Pero ano po yung attitude natin habang tayo po ay naghihintay? Yun po yung katanungan po sa umagang ito sa ating lahat. Alam niyo po ba, sino pong nakakalala? Si Abraham po ay binigyan ng propesya ng Panginoon that he will be a father of many nations. At magkakaroon siya ng anak. Pero si Sarah po ay baog. Tama po? And sila po ay 75 years old na, mga kapatid. During nung binigay sa kanila yung promise, Lord, nagjo-joke ka ba? Di ba? Kung ikaw yun, nagjo-joke ka yata eh, magkakahanap pa kami. Nung pagkasabi po ng promise, nabuntis po ba agad si Sarah? May ginawa po sila. Si Sarah, pinano niya po kay Hagar si Abraham na sinilang po si Ishmael, pero hindi po yun yung kalooban ng Panginoon. Ilang taon po hinintay ni Abraham bago po dumating si Isaac? Sino po nakakalam? Bible quiz po tayo, Bible quiz. 25 years? Hindi ko naman sinabing ganun katagal yung hihintayin nyo. Pero, there's beauty in the waiting. Marahil kaya po tayo pinaghihintay ng Panginoon because He wants us na mas lalong ma-shape yung ating karakter. Marahil ay, anak, hindi ka pa ready eh. Sa ganitong oras ka ready. Pag binigay ko sa ito ngayon, baka hindi mo ma-handle na maayos. May mga ganung moments po. At dito po sa Book of Acts, sabi ko nga po, nasa moment po mga apostles na umakyat na po muli si Jesus sa langit at ang utos po sa kanila ay, wait, maghintay. Ang main idea po ng Acts chapter 1 verse 12 to 14, it becomes the spiritual bridge between promise and power. May promise po ang Panginoon at may kapangyarihan po siyang ibibigay, pero kailangan mo lang maghintay. What happens in the waiting room will determine what happens in Acts chapter 2. Alam niyo po ba, kung sino po yung mga nakabasa ng Book of Acts, crucial yung upper room sa kanila. Nasa upper room po sila during this time naghihintay. At crucial yung moment na yon before the outpouring of the Holy Spirit. Dahil tandaan po natin, kung gusto po natin yung buhay po natin ay maging hindi parang random lang, yung church po natin ay parang hindi maging random lang, mga kapatid, we need to wait. Tatlong bagay po muli, ay nung nakaraan po 4 eh. Ngayon, 3 bagay po yung ating dapat maalala. Sana po maalala po natin. 3 R po yan, return, remain, and rely. Sige nga po, sabihin niyo po, 1, 2, 3, go! Parang pabagsak po ah. Return, remain, rely. Sigurado ako pong di nyo na po makakalimutan yan. 3R po yan. Return, remain, rely. Number 1, return. Obedience in the waiting. Hanggang saan mo kayang sumunod sa Panginoon kapag alam mong hindi mo alam kung kailan darating yung pagpapala niya. Hanggang kailan mo kayang sumunod. Basahin po natin. Then they returned to Jerusalem from the mountain called Olivet, or Olivo sa Tagalog, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Sa Tagalog po, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Alam niyo po, hindi po nila nakalimutan kaagad yung sermon ni Lord. Anong sermon ni Lord sa kanila bago umakit sa langit? Sabi, maghintay. Balik kayo. Return to Jerusalem. Ayun po yung pagkakasabi ng Lord sa kanila. Marahil po, marami po sa atin, pagkalabas, alam niyo po yung meron po tinatawag na theory about sa, parang passing door theory. Hindi ko po, nakalimutan ko po yung pinaka-title or pangalan ng theory. Na kapag lumabas ka raw ng pinto, nakakalimutan mo raw yung may nakakalimutan ka pagka lumabas ka ng pinto. Tama po ba? Sa atin po, pag lumabas ka ng pinto, ano ba yung nakalimutan ko? Yung susi ko, yung wallet ko. Kaya minsan diba, i-check mo muna di ba? Cellphone ko. May ganyan theory eh. Hindi ko po alam kung anong pangalan ng theory, pero may ganyan na kapag dumadaan ka sa pinto, yung subconscious mo ay tinatanggal niya yung mga nauna mong gawin, prior mong gawin para mag-ready ka
sa mga bago mong gagawin, kaya nawawala po yun. Ang problema po sa atin, paglabas natin ng pinto, ano nga ulit yung 3R ni Pastor? Recharge, refresh, refill. Parang puro ano yung pagkain. puro inumin Nakakalimutan po natin, tama? Pero ito pong mga apostol, hindi po nila nakalimutan. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong kalimutan. Yan. Huwag mong kalimutan. Alam niyo po, hindi po kagad nila nakalimutan yung sinabi sa kanila ng Panginoon. Next slide. The first thing the disciples did, una po nilang ginawa, nung umakyat si Jesus sa langit, bumalik po sila sa Jerusalem. Hindi po sila nakipag-argue or nag-argue sa isa't isa. Maghiwa-hiwalay na tayo, magwatak-watak na tayo. Hindi rin po sila nagsabi ng, Lord, i-clarify ko lang sa Jerusalem po ba talaga? O kaya hindi nila sinabing, sa next week na lang, Lord. Hindi po. Alam niyo po kung bakit? Kung nasabi po ito, sa Jerusalem po sila persecute. Nag-scatter po sila, di ba? Nung mamatay ang ating Panginoong Jesus, nag-scatter po sila. Tama? Because ayaw po nilang madamay na mamatay. Kasi ang sabi ni Lord sa kanila, return. Kung kayo po yon, may naghihintay po sa inyo na mga Roman soldiers, babalik po kayo? Hinahunting kayo? Hindi tayo babalik, tama? But, hindi po sila nagsabi, Lord, pwede bang palamigin muna natin yung sitwasyon? Lord, pwede bang 1 month after na lang kami bumalik sa Jerusalem? Right after na umakyat sa langit ng ating Panginoon, bumalik po sila sa Jerusalem. They return. At alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po, sometimes, dati ang lapit po natin sa Panginoon, pero ngayon ang layo natin. Tama po ba? Pero ang sabi ni Lord, return. Balik po tayo sa Kanya. Amen po? We need to return. In order for us to get the power ng banal na Espiritu, we need to return. Return to Him. Hindi po sila nag-argue, hindi po sila nag-ask ng clarification, hindi po nila dinilay. Pwede naman pong pumunta sila sa bundok, mamundok na lang po sila, parang mga, ano po yung sa Pilipinas, mga NPA, di ba? Pwede mamundok na lang po Tama? Pwedeng sila, Pedro, ay bumalik na lang sa amin ng pangingisda. Pwede pong yung iba ay umalis na lang. Pero, ako po una nagtataka ako Talagang, syempre, kung human mind, hindi ka babalik. Kasi alam mo yung danger na sasapitin mo. But because they saw the resurrected Jesus, they saw that Jesus ascended to the heaven, sila po ay naghintay doon sa Jerusalem. Ito po ay Sabbath days walk. Pag sinabi pong Sabbath days walk, ang ibig sabihin lang po, kapag ka-Sabbath po kasi sa kanila, hindi po sila pwedeng lumayo o maglakad ng malayo o gumalaw ng kahit ano po. Kumbaga, 1 kilometer lang yung pwede nilang lakbayin during the Sabbath day. Sa atin po, parang Sunday, kung gagawin nating legalistic, hindi ka pwedeng lumayo. So, kung ikaw taga ibang lugar ka, taga Quezon City ka, dito ka mag-church, hindi ka makakapag-church kung gano'n. So, ganun po yung kanilang tradition during that time. Pero nakita po natin, sabi po ni F.F. Bruce, the command to return to Jerusalem was a test of trust. The disciples had to remain where danger once lived. Yung pagbalik pa lang po nila sa Jerusalem ay pagsubok na po. Wala pa po yung battle Wala pa po yung battle. Pero yung pagbalik pa lang po nila, pagsubok na po. Kaya naman po mga kapatid, ano pong ibig sabihin nito sa atin? Is God calling you back to a discipline you abandoned? Tinatawag po ba tayong muli ng Panginoon sa isang disiplina o sa isang paglilingkod na dati na nating iniwan? Tinatawag po ba tayo ng Panginoon sa relasyon na dati na po nating iniwan? Sa mga tao na dati na po nating iniwan? Sa mga bagay na dati na po nating sinukuan? Amen po. Ba't tahimik po kayo? parang nako-convict Meron po bang instruction si Lord na dinidelay mo? Ito po, may instruction si Lord, gawin mo to anak.
pero patuloy kang tumatakas kay Lord. Kasi mas gusto mo ng clarity kaysa lumakad sa faith. Alam niyo po, meron pong isang piloto sa NAIA. Doon sa runway, ang piloto po, ano pong gagawin niya? I-check niya po muna lahat, di ba? Check niya kung okay lahat ng machine, yung tech. And the weather was good, yung runway ay sa tingin niya ay clear, yung kanyang mga equipments ay okay, he is good to go. Sabi niya po dun sa control tower, dahil may control tower po doon, pwede na ba akong umalis? Pwede na, give me the signal. Sabi po nung control tower, hold your position. Hold position. Sa isip ng piloto, bakit ako pinag-hold position nito? Okay naman yung mga nakikita ko. Okay naman yung runway. Okay naman yung weather. Okay naman yung mga equipments ko. Okay naman lahat. Pero sabi nung control tower, hold your position. Baga sa atin, wait ka lang. And, ang sabi po doon, kaya siya pinaghihintay sa control tower. Kasi nakikita nila, doon sa may likod, meron pang sasakyan. So, kung siya po ay nag-go nang hindi hinihintay kung ano yung sinasabi ng control tower, ano pong mangyayari doon sa sasakyan, nasa ilalim ng runway, ng eroplano. Mapipipi po yun, masasagasaan po yun. And sometimes, tayo po mga kapatid, sabi ni Lord, hold your position. Wait ka lang, anak. Pero tayo po, sige, go. Lord, ako muna, Lord. Pagka nagkamali ako, Lord, sige, ano mo ako. Pero sabi ni Lord, hold your position. Amen? Siya po yung control tower. Siya yung nakakakita ng lahat. Siya po yung may alam. Yung piloto po kanina, yung kita niya lang, yung nasa harapan niya eh. Yung nasa ilalim, hindi niya kita. Pero sabi ng control tower, hold your position. Kung hindi nagtiwala yung piloto doon, kung wala sa kanilang pag-aaral at sa kanilang code of conduct or principle na magtiwala doon sa control tower, ano pong mangyayari? Pwedeng makulong po yung piloto, pwedeng po yung lisensya niya. Tama po ba? Kaya sabi po ng Lord dito, hold your position. Wait ka lang, anak. Bago po gumalaw ang Diyos sa atin, ay kailangan muna nating magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Hanggat hindi po tayo nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan, huwag po tayo magtaka na bakit parang ang stagnant ng buhay ko. Na parang hindi nagbabago yung buhay ko, parang hindi gumagalaw yung buhay ko. Because in the first place, hindi po tayo nagpapasakop doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa authority, ang ganda po kanina yung sa presiding po natin na message, magpasakop po tayo sa authority ni Lord. At once na nagpasakop po tayo sa authority ni Lord, then the power of God will be revealed to us. He will empower us. Amen po mga kapatid? So that's the beauty of waiting. Return. Balik ka kay Lord. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, balik ka kay Lord. Ang akala po nung iba, ang tagal po nila nagsisimba dito, pero ang tagal na nilang naglilingkod, ang tagal na nilang umaattend, pero hindi po yun yung basihan. Maaaring may mga bagay po na kailangan, balik tayo kay Lord. Tama po ba? Ibalik mo yung devotion mo kay Lord. Ibalik mo yung Bible reading mo kay Lord. Ibalik mo yung pag-attend mo ng Bible study kay Lord. Ibalik mo yung sigla mo sa pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa po, remain. Kapag ka bumalik ka, manatili ka, kapatid. Amen? Hindi, hindi balik, alis, balik, alis, balik, alis. Hindi po magandang attitude yan ng isang Kristiyano. Pagka bumalik ka kay Lord, you need to remain. Sabi ng Lord, sa mga disciples, sa mga apostles, you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Acts 1:8. Hindi niya po sinabi kung kailan yun. Di ba? Kaya nga po kanina ang title po, The Waiting Room. Hindi niya po sinabi sa mga alagad kung kailan darating yung banal na Espiritu. Pero ang sinabi niya, wait lang, manatili kayo dyan. Pagkatapos nila bumalik sa Jerusalem, they remain sa isang bahay, dun sa taas ng isang bahay na tinatawag na upper room. Baga sabi, second floor.
Sa bahay po na yon, tignan po natin yung next slide. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid, sa itaas. So sa second floor or upper room, sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Sino pong hindi nabanggit dyan? Judas Iscariot. Di ba? Si Judas Iscariote. They went to the upper room. This all continued with one accord. Baka akala po natin 11 lang po silang nandun sa taas. Kasi makikita po natin in Acts chapter 1 verse 15, hindi lang po sila 11. Around 120 people ang nandun po sa taas. Sa second floor naghihintay. Naghihintay ng direktiba ng Lord. Ang directive ni Lord, maghintay kayo sa pagdating ng banal na Espiritu. Hindi po nila alam kung kailan darating, hindi po nila alam yung manner ng pagdating ng banal na Espiritu. Ang alam lang po nilang direktiba ng Panginoon, wait. At madalas po sa atin, hindi po lahat nire-reveal ng Lord yung plano niya sa buhay po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Wala na po kasing element of trust pag nire-reveal niya na lahat. Yung mystery of life, sabi po dun sa nabasa ko sa social media, the mystery of life, kaya po merong misteryo yung ating buhay para po tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kasi kung i-reveal niya lahat, there's no place for trust. Amen po. There's no place for worship kung alam na po natin yung end game, yung end goal. Unity was not accidental, it was intentional. Tignan niyo po yung mga tao doon sa upper room. Tignan niyo po maigi. Si Peter, andun. Ilang beses pong dininay si Jesus, di ko po kilala yan. Kumbaga tayo, di ko po kilala yan. 3 times. Nandun din po si Tomas na nag-doubt kay Jesus. Tama? Lord, kung ikaw talaga yan, lapit ka sa akin at tignan ko kung yung sa kamay mo, kung may butas. Yung mga disciples po na tumakbo. Tapos nagkita-kita po sila doon, di ba? Magkakaiba po sila ng magkakaiba po sila ng lugar. Pero ang direction ni Lord, punta kayo sa Jerusalem, sa bahay na yon, sa upper room. Kita-kita po sila. So tingin nyo, kung kayo po yun? Dito yung dito yung nagkanalo kay Jesus. Siguro pag tayo po yun, dito yung nag-doubt to. Dito yung kumaripas ng takbo. Di nyo man lang kami sinamahan nung nilibing namin si Jesus. Baka may kumbaga kung tayo po, kung mag-iisip tayo, humanly speaking, baka may ganun po tayong pag-iisip eh. Pero sa kanila, in their time, there was unity. Wala po tayo nabasa sa Bible na nag-away-away po sila dun sa upper room at kung ano-ano pong mga pinagagawa po nila. Sabi po dito, may leader na nag-fail, si Peter, nag-fail. May disciple na nagduda. May mga tahimik doon, may mga outspoken. Parang kumbaga sa atin, may mga introvert, may mga extrovert, may mga, sabi nga po nila, yung combination, mga ambivert. Pero, nakita niyo po yung sabi ng Bible, wala pong umalis. May nakita po ba kayo doon na at umalis si Pedro dahil na-offend siya kay Tomas? Wala naman po, di ba? Lahat po sila nag-stay, nag-remain. Wala po nag-walk out. Wala po nagsabi na, ako na bahala. Mauna na ako mag-evangelize. Mauna na ako umayo. Ang unity po nila ay hindi dahil pare-pareho po sila, kundi dahil pare-pareho po silang surrendered. Pare-pareho po silang nagsuko na ng buhay po nila. At tandaan po natin, unity is not agreement in our opinion, but alignment of our purpose. Kaya po sila nandun because they have a purpose. May layunin po sila, mga kapatid. And waiting as a way of revealing our hearts. Tandaan po natin, nare-reveal yung tunay na laman ng ating puso base sa ating way ng paghihintay. Sabi ko po kanina, ano ang hinihintay mo ngayon? Ano ang attitude mo sa paghihintay? It reveals your heart.
Next slide po. Sabi po dyan, one accord means same mind, same passion, and same spiritual direction. Pag sinabi po natin same mind, iisa po sila ng kaisipan. Ano pong kaisipan yon? Na sila ay hahayo, na sila ay mag-evangelize, na sila ay maglilingkod sa Panginoon. They have the same passion and the same spiritual direction. At ano pong direction ng ating church ngayong taon pong ito? Year 2026, ano po mga kapatid? Advancing ano po? Baka ibang advance po yan ha? Advance sa katapusan. Inilinaw ko lang po ha. Advancing ano po? God's Kingdom. Alam niyo po, maalala ko po, inopen po natin nung nakaraan. Sabi po natin, ang pangarap po natin sa church natin ay hindi lang tayo makulong sa ganitong space ng ating church. Amen po. Amen. Kasi once na tayo po ay mag-advance, i-advance natin yung kingdom ng Lord, kailangan din mag-advance yung paglalagyan ng mga tao. Amen po? Kaya, sa susunod na buwan ay bubuksan po natin yung tinatawag po nating building fund. And I hope and I pray na tayo po mismo sa ating mga sarili ay mag-commit sa ating Panginoon. Whatever na amount na ating ibibigay, pledge for the whole year para po dun sa building fund na yun. Tandaan po natin, walang malaki o maliit sa gawain ng Panginoon. Ang tinitignan niya po yung commitment natin. Kaya sa susunod na buwan, i-introduce po natin yan, yung tinatawag po na building fund natin. Because ang goal po natin mga kapatid, ang ninanais po natin mga kapatid, na kapag tayo po ay nag-worship, tayo po ay may programa, at may anniversary, hindi na po tayo yung parang labas pa sa labas. Kumbaga, isang diretso, isang buo na po tayo. Amen po? Kaya, tandaan po natin mga kapatid, kapag in-advance yung kingdom ni Lord, kailangan din mag-improve yung ating building. Amen po? Yan po ang goal po natin. Hindi, binubuksan po natin ngayong taon. Maaring ibigay ng Lord ngayong taon, maaring hindi, ayon sa kanyang kalooban, pero we need to start somewhere. Amen po? And this is the right time, mga kapatid. Alam niyo po yung upper room, yun yung place ng healing. Yung upper room, that is the place of forgiveness. And the upper room is a place where pride died. Why? Kung hindi nagkaroon ng healing yung mga apostles, yung mga disciples, sa tingin niyo po ba paglabas nila doon, united sila? Kung hindi nila pinatawad yung isa't isa, kung hindi pinatawad ng mga disipulo si Pedro na naunang magkanulo kay Jesus, sa tingin niyo po ba makakausad po sila? Kung hindi po pinatay lahat ng mga kayabangan, mga pride doon sa upper room, sa tingin niyo po ba successful yung mga apostles and disciples during that time? Hindi po sa tingin ko. Kaya nawa po ang church po natin is a place for healing, a place for forgiveness. Amen po? In a place where pride died. Kung ito po mga tatlong ito ay hindi po masolusyonan sa ating church, wag na po tayong umasa mga kapatid, masakit man sabihin, na mag-a-advance yung kingdom ng Lord dito po sa FCC. If there's no healing, if there's no forgiveness, and if pride has not died. Unity is not in uniformity, it is shared surrender. Ang tanong ko po sa bawat isa, sige po, next slide. Are you willing to stay when it is uncomfortable? Kaya niyo po bang manatili kahit hindi po komportable? Wala po sumagot ha. Para maiwan po ako mag-isa dito. Paano po pagka nagkaroon po tayo ng mga pagsubok as a church, as a family? Kaya po ba nating manatili sa bawat isa? Kaya po ba nating sabihin na kapit-bisig tayong lalakad? Yes. Amen po sa dalawa, tatlong... Alam niyo po, yung mga apostle and disciples during that time, ang sabi ng Lord, advance the kingdom. At hindi po komportable yung kanilang sitwasyon.
Kung ngayon po, nakakaranas po tayo ng mga parang uncomfortable things in our lives, you are on the right track, kapatid. We are on the right track. Amen po? Ibig sabihin po, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya continue to remain and to wait sa directive ng ating Panginoon. Pero, ito po mahirap yung second question. May bitterness pa ba dyan sa puso mo? May mga offense pa ba? May mga nakasakit pa ba sa'yo? Or meron pa rin pride sa puso po natin na sabi ng Lord, konti na lang daw po. At least alis mo, di ba? Nagulat ako sa... Sabi sa inyo, pagka maliit yung church natin, magkakarinigan po talaga tayo eh. Maririnig ko po talaga kayo sa talas po ng pandinig ko eh. Konti na lang daw. At least po, konti na lang, di ba? Mamaya po, tanggalin po natin lahat yan. Sabi ng Lord, release. Sabi ng Lord, let go. Pero sabi mo, wait muna Lord, ayoko pa. Gusto ko pa nang gigigil sa Kanya. Tama po ba? Wait lang Lord, hindi ko pa matanggal itong ano ko na to. Itong kasalanan ko na to. Wait lang Lord, pwedeng 1 month po. Nagre-request pa po tayo, di ba? Mga kapatid, this is the right time to release everything that is hindering us para po tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Amen po? And lastly, rely. Ano po ulit? Return, remain, rely. Persistent prayer with, ano po? Expectation. Pag nag-pray po tayo, mag-expect ka na gagawin ng Lord. Sabi ko, hindi po kami nag-usap kanina ni Elder Alex. Pero same spirit po yung aming sinabi. Ano bang sabi? Na kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, isipin mo na kagad na darating na yung pinanalangin mo. Amen? Hindi po kami nag-usap kaya sabi, dito po ako kanina, gugulat ako eh. Kasi dun sa number 3, sige balik niyo po. Number 3, persistent prayer. Nag-usap po ba tayo, Elder Alex? Hindi po, di ba? Persistent prayer with ano po? Mag-expect ka. Okay lang mag-expect. Huwag sa tao, kundi kay Lord. Pag nag-expect ka kay Lord, mga kapatid, hindi pwedeng hindi niya sasagutin kung ayon niyan sa kalooban niya. Amen? Amen. Persistent prayer. Isang buwan mo palang pinag-pray, sinukuan mo na. Diba? Minsan nga, isang araw mo lang pinag-pray. Lord, ano na po ba talagang direction niyo po sa akin? Isang araw mo palang pinag-pray, parang hindi ginupo ko. Tama po. Endurance, mga kapatid. Sabi ng Santiago, persevere. Hindi po one day ang pagiging Kristiyano, hindi po one day ang prayer, persistent. Persistence, mga kapatid. When it comes to prayer. At pag nag-pray po tayo, Lord, sasagutin mo ba? Lord, pwede nga akong sign kung sasagutin mo? Dapat po, 100% full trust and commitment. Huwag ka na mangingi ng sign. Darating yan pag in-expect mo at nagtiwala ka sa Panginoon. Amen? Ano pong sabi ng Acts 1:14? All these were continually devoting themselves. Sila pong lahat. Sa verse 15, 120 katao, around 120. With one mind to, ano po? Prayer. Along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Next slide. The first thing the disciples did after Jesus ascended was obey. At ang unang pinapagawa po sa atin ng Panginoon sa unang buwan ng taon, sumunod sa Panginoon. Tama na po yung pagiging mediocre na Kristiyano. Tama na po yung 50% lang ng pagbibigay natin ng paglilingkod sa Panginoon, o 20% or 30%. When we say obey, we commit sa kung anong gustong gawin sa atin ng Panginoon. Ano pong diversity po nila? Mga apostol, mga tagasunod ng ating Panginoon. May mga lalaki, may mga babae. Nandun din po yung nanay ni Jesus, si Mary. At yung kanyang mga mismong mga kapatid na minsan din nagduda sa kanya. Tama po ba?
Pero nandun po silang lahat. Tama? Hindi po, ang ginawa po nila sa upper room ay hindi po emergency prayer. Alam niyo po yung emergency prayer? Siguro po, alam niyo na po yun. Kapag kami pagsubok ka, lapit ka kay Lord kasi may emergency. O, connected na naman po kanina, di ba? Emergency. Pero hindi lamang po ganun yung prayer ng mga nasa upper room. Ano pong prayer po nila? It is a lifestyle of dependence. Hindi ito yung kapag wala nang magawa sa kalalapit sa Panginoon. Si Lord muna yung nilapitan po nila. Before anything and anyone else, si Lord muna. Wala pong special status po doon. Sa upper room, wala pong VIP. Lahat po sila pare-parehas po nangangailangan ng banal na espiritu. Kaya pare-parehas po silang nananalangin. Ang sabi po dito, and I quote, prayer is the language of those who know they cannot do ministry without God. Ang lengguwahe daw po ng fully nagtitiwala sa Panginoon ay panalangin. Hindi pagrereklamo, mga kapatid. Nagpatuloy po sila. Next slide. They were steadfast, they were persistent, and they refused to quit. Kagaya po ng sabi ko sa simula nung preaching po natin, lahat po tayo dito may hinihintay. And this is the time na baka may mga kapatid po tayo na pasuko na o kaya nagtatanong sa Panginoon, Lord, ang tagal naman ang hinihintay ko. Yung iba po sa atin, naghihintay magkatrabaho, naghihintay ma-promote, naghihintay magkaroon ng anak, naghihintay ng bagong buhay, bagong kinabukasan, naghihintay ng bagong career, naghihintay ng financial breakthrough, naghihintay ng spiritual breakthrough. Marami po tayong hinihintay, mga kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay naghihintay. Pero ano pong sabi po dito? Magpatuloy. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magpatuloy. Baka kailangan po yan ng katabi niyo. Yung salitang yan, magpatuloy. Alam niyo po, yung prayer, hindi siya filler lang. Pag sabi filler, pandagdag lang sa time mo. Hindi. Lifestyle yan. Ayan po yung gasolina mo habang ikaw ay naghihintay. At ang tanong po dito, yung panalangin ba ay unang tugon ko? Is it my first response or last resort ko siya? Gagawa daw po muna ng maraming kung ano-anong paraan, kaya nagkakanta gulo-gulo ang buhay. Eh sabi ng Lord, kung nakatingin lang po ang Lord, di ka kasi muna lumapit sa akin anak, di sana binigyan kita ng wisdom. Tama po? Sabi po dito, programs can attract crowds. Kaya po tayo dito, hindi po tayo maano sa kung ano-ano at marami pong mga anong pakulo Maaring yung music can stir our emotions. But only prayer invite God's power. Kahit anong lumpasay pa po natin, kahit anong iyak pa po natin dyan, but if our hearts is not genuine, if our hearts is not totally committed to God, wala pong magagawa yung musika, walang magagawa kung yung kahit ano pa man, if hindi po natin lifestyle ang prayer. Kaya maging lifestyle po nawa natin ang panalangin. Tandaan po natin, maaaring sa atin po yung waiting room punishment Tama? Yung paghihintay, parang ang hirap naman, Lord. But waiting room of God is not a punishment. It is preparation. Babalik po tayo doon. Prepare po sila ng Panginoon. And I know, mga kapatid, kaya ka pinaghihintay ng Panginoon because God is preparing you for something. Amen? God prepares heart before hands, character before charisma, and unity before usefulness. Bago po tayo gamitin ng Panginoon, kailangan munang tayo po ay as a one body of Christ. Take note, mga kapatid, kung ikaw i-skip mo yung paghihintay, yung waiting room, you may miss the power dahil doon lang nag-outpour yung banal na espiritu, wala na pong iba. So Pentecost did not happen by accident. It happened because the people were aligned.
Kaya nga po, nung first Sunday po natin, meron tayong Vision Casting Sunday na tinatawag. Para align po tayo sa kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin at sa ating buong pamilya. Kaya naman po, ano pong sabi dyan? Return to God's instruction. Ano po bang pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Sige po, anong pinapagawa sa inyo ng Panginoon ngayon 2026? Alam niyo po ba kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon? Personally po personally. Natanong niyo na po ba yan? Anong purpose ko, Lord, ngayon 2026? Same old year? Same old? So? Sabi po, remain in God's community. Manatili ka. Saan po? Sa church. Tama? Remain. So, sabi mo sa tabi mo, wag ka mawawala, ha? Wag ka mawawala. Sabi kasi dito, remain po tama? Remain. Kahit ano pong mangyari. Kahit po, ano pong mga disaster, ano pong remain. And lastly, narinig ko na daw, kahit maingay daw po dyan. And lastly, rely. Tama po? On God through prayer. So ano po ulit yung tatlong R? Return. Tatanungin ko po kayo next week, ha? kung ano po yung apat, yung tatlong R. Madali pong tandaan. Madali po, di ba? Return, remain, rely. Pag ginawa po natin yan, hindi pwedeng hindi sagutin ng Diyos yung panalangin natin. Amen? Kung paanong dumating ang banal na Espiritu doon sa upper room, hindi pwedeng dumating kung ano man po yung pinapanalangin natin sa Panginoon. If we do this, return, remain, and rely. Habang nag-preach po ako kanina, may inisip po sa akin ng Panginoon. Mag-ano lang po tayo ng instrumental, piano lang po. Sabi po kasi dito, prayer. Tama? And I want us, mga kapatid, na talagang sinasabi po natin yung ating mga puso. There are things na pinapanalangin po natin sa Panginoon. Individually, amen. Pero bago po natin magawa po yun, ang sabi po ni Lord, return. Tama po. Baka yung iba po sa atin medyo malayo na sa Panginoon Kaya sabi ko po kanina, hindi po tayo mag-ministry time na, yung typical na ministry time natin. Balik po tayo sa Panginoon in prayer. Kung paano yung mga apostles during that time bumalik in prayer. Let us also pray, mga kapatid. I will give you time. Meron po tayong tatlong ipapanalangin. Una po natin ipapanalangin. Ano po yung mga bagay na kailangan bumalik po tayo sa Panginoon? Tama po, bumalik po tayo sa Panginoon. Ano yung mga bagay na minsan po nating iniwan na kailangan po nating balikan because sinasabi ng Lord, balikan natin. Ano po yung mga bagay na sinasabi ng Lord na magstay ka, mag-wait ka, maghintay ka. At ano yung mga bagay na sinasabi ng Lord, ako ang unahin mo. Mag-rely ka sa kapangyarihan ko. Dumepende ka sa akin. Let us pray individually. Iyuko po natin yung ating mga ulo. At tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Let us pray of these three things. Return, remain, and rely.
Sabi po ng Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Panginoon, may mga pagkakataon sa aming buhay that we are tired of waiting, Lord. That we are tired, Lord God, sa mga nangyayari po sa aming mga personal na buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, sa buhay po namin that we are doubting you, questioning you, Lord God, kung tama pa ba yung mga desisyon po namin, kung tama pa po yung mga nangyayari sa aming mga buhay. But Lord, give us the clear direction this 2026 kung ano po yung purpose at kung ano po yung pinapagawa niyo po sa amin. Remove, Lord God, the fear in our hearts. Remove the doubts, Lord God, the anxious thoughts, Panginoon. Strengthen us. Encourage us. Comfort us. Cover us, Lord. And secure us, Panginoon. Panginoon, marami po sa amin dito na may mga hinihintay, Lord, sa aming mga buhay. We are in the season of waiting. I pray, Lord God, na matapos na po ang season of waiting po namin at maranasan po namin yung season of harvest sa aming mga buhay. The season of victory, of jubilee, Panginoon. Marami po sa amin, Lord God, spiritually dry. Physically present, but spiritually absent, Panginoon. Lord, nawa po ay iangat niyo po muli ang aming spirituality. Yung maturity po namin, Panginoon. Ikaw po ang siyang palawak po nito. And Lord God, hindi lamang po sa aming mga personal na buhay, kundi sa iglesia mo dito sa FCC Manila. May malaki kang pinapagawa sa amin, Panginoon, sa FCC. Pero kung wala po kaming unity, if we are not a one body, of one mind, and of one spirit, katulad po nung nasa waiting room, nasa upper room, Panginoon, hindi po namin magagawa yung direktibang pinagkaloob niyo po sa amin, and that is to advance God's kingdom. Kung hindi sa mismong sarili po namin, ay hindi kami mag-a-advance, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Kaya naman po, Panginoon, turuan niyo po kami na magpasakop sa iyong kapangyarihan, magpasakop sa authority ng leadership ng FCC Manila, at sabay-sabay na sumunod, humakbang, at magsabi na kami po ay maglilingkod sa iyo. No ifs and no buts, Panginoon, kundi yes, Lord, kami ay susunod. Kapag sinabi mong kami ay maghintay, maghihintay po kami. Kapag sinabi niyong kami ay lumakad, lalakad po kami. When you say we need to turn right, we will turn right. And we will turn left if you say so, Panginoon. This 2026, Panginoon, ikaw ang uunahin namin. Ikaw ang masusunod sa aming mga buhay, at ang plano mo ang mapangyari sa FCC Manila, sa bawat pamilya po na narito, at sa bawat individual na naghihintay at nagtitiwala po sa iyong banal na pangalan at kapangyarihan. And Lord God, lastly, Panginoon, we have this desire na ang building na ito, Panginoon, ay makapagbigay ng glory sa iyo. Alam po namin that you are, hindi ka kontento, Panginoon, sa kung anong meron po kami ngayon. You have better plans for us. But we need to start the initiative, Lord God, yung commitment na mag-ambag, Panginoon, to pledge, Panginoon,
para po sa gawain mo, at para po sa ikalalago ng FCC Manila. We pray for the building fund, Panginoon. We pray, Lord God, na i-touch niyo po yung mga puso ng aming mga kapamilya. I-touch niyo po yung puso ng body of Christ dito po sa FCC Manila. Ang bawat leaders, ang bawat elders, ang bawat heads, Lord God, ang bawat members. I pray, Lord, na makiisa po kami sa gawain ito, that we commit something, Lord God, a proportion, Panginoon, a portion, Lord God, para po sa pagpapatayo, Panginoon, at pagpapa-improve, Lord God, ng iyong pong bahay, sambahan dito po sa Amelia Street. Lord God, unite us with your love, unite us with your spirit, and unite us with your word. This we pray, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.